Na-trigger ito noong nasira nila ang orb ni Mariette. Pero may mas malaking problema. Hinihigop ng orb ang dugo at mana ni Mariette para gawing depensa. Hindi kailanman inakala ni Corin na magiging siya lang ang matitirang nakatayo sa gantong sitwasyon. Sa normal na circumstance, kailangan ng 3 o higit pang tao para matapos ang Phase 3. Pero siya na lang ang lalaban kay Mariette. Ano kaya ang magiging resulta pagkatapos ng laban? Tanong niya. At napagtanto niya na pareho pa rin ang kalalabasan. Kung maililigtas niya si Mariette, magagawa niyang baguhin ang future. Pero kung magkamali siya, wala nang natitirang pag-asa para sa kanilang lahat. Kung tao ka, madali mong madidistinguish kung alin ang hayop at alin ang tao, di ba? Pero sa kalagayan ni Mariette, hindi. Sobrang bango ng dugo para sa kanya. At sa sobrang bango, hindi niya namalayan na hindi pala isang hayop ang inaatake niya, kundi isang tao na. At si Isabel ito, ang matalik niyang kaibigan. Nakagawa si Mariette ng isang krimen at muntik niya nang mapatay ang kaibigan niya kung hindi niya nakontrol ang sarili. Sa bigat ng kanyang kasalanan, tumakbo si Mariette papunta sa kagubatan, palayo sa lahat. Balik tayo kay Corin. Habang inaatake siya ng dambuhalang Blood Wolf, mabilis niyang hiniwa ang mga spiky blood balls na idinura ng Blood Wolf gamit ang kanyang spear skills. Sa loob ng mga unang minuto, effective ang atake ni Corin sa Blood Wolf. Pero ang dugo na lumabas mula sa atake ni Corin ay naging maliliit na Blood Wolf na siyang umatake din kay Corin. Tumawa si Corin. Aso rin pala talaga siya sa dulo, sabi niya. Sa isang mabilis na galaw, itinapon niya ang kanyang sibat at tinapos ang 2 aso sa isang hampas lang. Mukhang simpleng laban lang ito, pero nagbago ang lahat nang maglaho ang mga wolf. Pero hindi pala ito nag-disappear. Sobrang bilis lang ng movements nito. Ang susi para manalo sa laban ay hindi kung gaano kakabilis or kung gaano karami ang movements mo, kundi isang tamang galaw sa tamang pagkakataon lang, sabi ni Corin. Sa isang atake, nawasak ni Corin ang proteksyon ng Blood Wolf at dahan-dahang natunaw ang Blood Wolf. Pilit na pinoprotektahan ng Blood Wolf ang tagalikha nito, si Mariette. Pero sabi ni Corin ay huwag siyang magalala, ililigtas niya si Mariette. Pagkatapos matunaw at matalo ng Blood Wolf, nag-activate ang Phase 4. Dahil si Corin na lang ang nakatayo sa kanyang team. Siya ang susunod na puntirya ni Mariette. Sa normal na sitwasyon, kakailanganin ng buong team para matalo nila si Mariette. Pero walang natira para tumulong kay Corin. Tumalon si Mariette sa harap ni Corin at sabi niya sa kanyang isip na, wala na talagang makakatulong sa akin ngayon. Sinimulang sipsipin ni Mariette ang kanyang dugo habang siya'y buhay pa. Ganto pala ang pakiramdam ng unti-unting nawawalan ng buhay, tanong niya sa sarili. Pero hindi siya nagpumiglas. Hinayaan niyang mangyari ito. Bakit? Dahil alam niyang kaya niyang tiisin. Hawak niya ang skill na Persistent Warrior's Regeneration. Kahit gaano kasakit o kalubha ang sugat, tuloy-tuloy ang paggaling ng kanyang katawan. Habang hinihigop ni Mariette ang kanyang dugo, naalala ni Corin ang mabait na batang babae noong simula ng semester. Ang batang nagbibigay ng patatas gamit ang maliliit niyang kamay. Sa isang mahinahon na tono, sinabi niya, dahan-dahan lang baka mabulunan ka. Napatigil si Mariette. Ang mga luha niya ay bumuhos habang napatitig siya kay Corin. Pilit siyang nagsalita pero walang salitang lumabas. Sa sandaling yon, bumalik sa kanya ang lahat ng alaalang pilit niyang tinatakasan. Tumayo siya, humihikbi at humingi ng tawad kay Corin. Patawad, muntik na kitang patayin, pati ang lahat. Ang Duke ng Sebancia, isang makapangyarihang vampira sa kasaysayan, ay hindi napigilan ng kanyang kagutuman at pumatay ng kanyang servants nang siya'y nagising bilang vampira. Pero si Mariette, kahit hindi niya talaga kayang kontrolin ay hindi siya pumatay ng tao. Dahil dito, naniwala si Corin na may ibang daan para sa kanya. At tama siya. Sa lubos na pagsisisi ni Mariette, natupad ni Corin ang Oath at Duty Commandments na nagbigay sa kanya ng malakas na pag-boost sa kanyang stats at 100 puntos. Pero higit sa lahat, nailigtas niya ang kanyang kaibigan at nabigyan ng bagong pag-asa ang kanilang kinabukasan. Tapos na ito, pero may laban pa tayong haharapin. Sa loob ng space prison na nilikha ni Professor Josephine, tahimik na kinakain ni Mariette ang kanyang steamed potatoes. Tila kontento sa kanyang kulungan. Pero biglang nabulunan siya sa patatas dahil nag-good morning si Corin sa kanya. Tinanong ni Corin si Professor Josephine kung pwede ba siya pumasok. At tinanong din ng professor kung okay lang ba sa kanya. Sumagot si Corin ng, oo, may tiwala naman ako kay Mariette. Pinayuhan ni Corin si Mariette na dahan-dahanin ng pagkain para hindi mabulunan. Napansin din ni Corin na wala siyang inuming tubig kasama ng patatas niya. Sino bang gumagawa ng ganun? Walang panulak pero may pambara. Sa kabila ng lahat, nagulat si Corin na gusto pa rin ni Mariette ang patatas.
Lumapit siya ng gusto kay Mariette, dahilan para mamula ito habang pilit na nilulunok ang pagkain. Pagkatapos kumain, binatukan at tinulak siya ni Mariette palayo. Sabay sabing amoy gubat pa siya. Naupo si Corin sa loob ng kulungan para pakalmahin ang kaibigang vampira. Sa wakas, inamin ni Mariette ang totoong nararamdaman niya. Takot siya kay Warren. Akala niya talaga mamamatay na siya sa laban na yon. Doon daw nagising ng maaga ang vampira sa loob niya dahil sa tensyon ng laban. Tinanong niya si Corin, paano mo nagawang bumangon ulit o lumaban ulit? Bakit hindi ka nalang sumuko? Binanggit pa niya ang mga biro noon tungkol sa pagsasanay niya sa mga spirits na sinabing hindi niya kaya pero nagawa niya. Ang astig mo, dagdag niya. Simple lang ang sagot ni Corin. Gusto niya ng happy endings, kung saan ang mabubuti ay nabibigyan ng gantimpala at ang masasama ay napaparusahan. Ikaw ay mabuti, maganda at mabait. Gusto ko lang na maging masaya ka. Natahimik si Mariette at namula. Nagpaalam siya na tapusin muna ang pagkain at maglinis ng kanyang sarili. Habang paalis si Corin, tahimik siyang nagpasalamat. Pero sa isip niya, tinanong niya ang sarili. Karapat dapat ba akong maging masaya? Bagamat natapos na ang insidente, pansamantalang mananatili si Mariette sa selda. Dahil sa nangyaring kaguluhan sa kagubatan, hindi agad maibabalik sa normal ang lahat. Ngunit naniniwala si Corin na hindi magtatagal ang pagkakulong ni Mariette. Sa huli, si Warren, ang kinatawan ng mga demi-human ay nakakapasok naman sa klase ng walang problema. Habang papalabas si Corin, sinalubong siya ng chairman at principal ng paaralan. Tinanong kung kamusta siya pagkatapos ng laban. Sa umpisa, nagtataka si Corin kung tungkol saan ito, hanggang sa malaman niyang ito'y tungkol sa posibleng parusa ni Mariette. Sinubukan ng principal na kunin ang totoo niyang damdamin. Pero sinabi ng principal kay Corin na wala naman talagang parusa para kay Mariette. Kinailangan lang kumpirmahin na stable na si Mariette bago palayain. Yumuko at nagpasalamat ang principal kay Corin sa pagtulong sa napakadelikadong sitwasyon. At sinabing kung may kailangan siya, handa siyang magbayad ng utang na loob kay Corin. Huwag na kayong yumuko at itaas niyo ang ulo niyo. Yan ang request ko. Ang simpleng sagot ni Corin. Samantala, si Mariette ay hindi mapigilan ng pagka-flustered sa ginawa ni Corin para ibalik ang kanyang pagkatao. Naalala niya ang init ng mga kamay ni Corin at ang lambot ng tapik nito sa kanyang likod habang inalis niya ang halimaw na nasa loob niya. Kaya't nang gagamitin na ni Madam Josephine ang magic upang ikulong siya, hindi na siya lumaban. Tinanggap niya ito ng lubos. Nang bisitahin siya ni Corin, nagkunwari siyang kalmado. Pero ang totoo, gusto niyang umiyak sa loob dahil sa sobrang lungkot niya. Pero ang mga salitang sinabi ni Corin na gusto ni Corin na magkaroon ng happy ending ay nagbigay ng liwanag sa isip ni Mariette. Napagtanto niya na ang bahaging ito ng kanyang buhay ay magiging isang alaala na hinding-hindi niya malilimutan. Balik tayo sa academy. Kumalat ang mga chismis na dapat nang tanggalin si Mariette. Pero dahil tahimik na pumapasok si Warren sa klase, mabilis na nawala ang gantong daldalan. Isa pa sa usapan ay kung nakalabas na raw ba sa space prison si Mariette. Natatakot ang ibang students baka maging mapanganib siya. Pero tama sila sa isang part. Officially, nakalabas na si Mariette sa selda niya. Pero sa isa, na maging mapanganib si Mariette, sa tingin ko hindi. Hindi ibig sabihin nito na handa na si Mariette na humarap sa lahat. Hindi natin alam. Pero isang araw, may kumatok sa pintuan ng kanyang kwarto, si Isabel. Sa unang pagkakataon mula sa insidente, niyakap siya ni Isabel ng mahigpit. Hindi ka ba natatakot sa akin? Tanong ni Mariette. Hindi, sagot ni Isabel. Nakita ko ang mukha mo matapos mo akong kagatin. Kita ko ang takot at galit mo sa sarili mo, sabi ni Isabel. Nagkapatawaran ng dalawa at sa wakas, nagsimulang mawala ang bigat sa dibdib ni Mariette. Habang nagmamasid mula sa malayo, tahimik na ngumiti si Corin bago siya umalis. Ganto natapos ang unang bahagi ng kwento. Isang happy ending para sa lahat. Isang bagay na hindi nangyari sa kanyang past life dahil kay Sihu. Bagamat maraming hindi inaasahang bagay ang nangyari, mas nagustuhan ito ni Corin. Dahil dito, nakumpirma niya na ito ang simula ng isang bagong kwento kahit wala na ang player. Medyo boring ang schedule ni Corin. Classroom, lunch, classroom, training, tapos dinner. Yan ang routine niya. Pero wala siyang magawa kundi magpursige. Kailangan niyang maging mas malakas at mas mabilis pa, lalo na't paparating na ang isang mahalagang senaryo na may kaugnayan sa isang partikular na babae. Habang nagsasanay siya, napansin ni Mariette ang kanyang tiyaga at napawaw sa galing ng kanyang mga galaw. Sabi ni Mariette, "Grabe, ang husay mo talaga. Pero dahil sobrang sipag mo, sure ako na gutom ka na. Dapat marami ka rin kainin. Halika na't kumain ka," sabi ni Mariette. Kahit pa sinabi niyang hindi raw ganoon karami ang hinanda niya, mukhang feast naman ito para kay Corin. Kung ganito na ang definition ng konti,
Paano pa kung full course meal, di ba? Dahil nagugutom na rin naman na siya, huminto muna si Corin sa training at sinimulan ng pagkain ng masarap na inihanda ni Mariette. Habang kumakain siya, napansin ni Mariette ang dugo na tumutulo mula sa pulso ni Corin. Biglang na-trigger ang kanyang pagkabampira, pero nilabanan niya ito. Wala, ayos lang ako, sabi ni Mariette. Napag-usapan nila na ang dugo mula sa mga bag na iniinom niya ay malayo ang lasa kumpara sa sariwang dugo. Matapos iyon, nahihiya si Mariette na lumapit kay Corin dala ang isang regalo. Isang bote ng dugo niya. Tila nagulat si Corin pero ipinaliwanag ni Mariette na ang dugo ng vampira ay isa sa mga pinakamakapangyarihang magic ingredient. At hindi lang ito basta bote ng dugo. Second rank life elixir to. Nang ininom ito ni Corin, naramdaman agad niya ang epekto. Tumaas ang kanyang aura rank ng isang level at nagkaroon siya ng 10 points na naidagdag sa kanyang stats. Sa isip niya, handa na siyang harapin ang senaryong iyon na kanina pa niyang iniisip. Sa town, nagkita silang muli ni Alicia Arden. Malaki ang ipinagbago ng buhay ni Alicia mula noong huli silang nagkita. Napagtanto niyang kailangan niyang pagbutihin ang kanyang mga skills. Pero may problema. Si Alicia ay tamad. Masipag kami. Di kami tamad. Di kami kagaya mo. Natamaan ako dun, Josh Di naman ako tamad mag-upload Anyways, kahit halos nasa genius level na ang talent niya sa swordmanship, pero wala siyang motivation para mag-training. Hindi siya masigasig at laging bagsak ang mga grades niya sa school. Masaya pa nga siya na nasa Merkaba Academy siya. Hindi niya kailangang mag-duel sa mga amoy pawis na martial siblings niya o mag-practice ng basic moves ng paulit-ulit. Nagulat siya nang biglang lumapit si Corin at inalok siyang sumali sa kanyang party. Pero ang unang binanggit ni Corin, 2 gold coins at 20 silver coins ang makukuha niya kung sasali siya. Sa kabila ng kanyang pag-aalinlangan, dahil masyadong nakakatakot ang mga paraan ni Corin ng pangungumbinse, ay pumayag din si Alicia. Gusto rin naman niya ang patrol missions mula sa mission board. Madalas, ang mga halimaw na lumalapit sa lungsod ay pang 4th o 5th rank lang at minsan mid-level monsters. Hindi masyadong mapanganib pero sapat para kumita ng pera. Bukod doon, gustong-gusto niyang pinupuri siya ng mga gwardya sa lungsod tuwing sinasabi na Alicia na, "Owlbear lang, baliwala yan." Habang nagpapatrol, nakatanggap sila ng signal mula sa mga gwardyang nauna sa kanila. May pugad ng second rank na mga halimaw sa kagubatan. Nang makarating sila, tumambad sa kanila ang isang grupo ng mga wolf na pinamumunuan ng isang werewolf na madali lang din naman nilang tinalo. Pero may mas nakakagulat pang nangyari. Isang dulahan. First rank monster, halos mawala ng lakas si Alicia. Kahit pa natalo niya ang werewolf dati. Ibang usapan na ito. Kinuha niya ang espada niya at inatake ang halimaw gamit ang isang crosscut. Pero halos wala itong epekto. Nagalit ang dulahan at sinunggaban siya gamit ang tentacle-like arm nito. Itinaas siya sa ere kung saan walang makakatulong sa kanya. Walang pagpipilian si Alicia kundi sumigaw, "Corin, tulungan mo ako!" Pero ang dumating sa kanyang tulong ay hindi si Corin. Noong una, akala niya si Corin yon. Pero agad niyang nakilala ang sword na hawak ng tagapagligtas niya. Hindi ito si Corin. Ito ang kanyang ate, si Lunya Arden. Habang nakatayo sa harap niya na parang hindi siya papatawarin, tinanong ni Lunya si Alicia kung anong nangyari sa kanya. "Bakit hindi ka umatras nang makita mo ang dulahan? Bakit hindi mo muna inanalyze ng maayos ang kalaban? At higit sa lahat, ano yung sloppy na paghugot mo ng espada? Sino bang ginagaya mo?" Grabe. Parang wala nang awa si ate. Pero tahimik lang si Alicia. Walang palusot. Alam niyang siya ang may kasalanan sa mga naging pagkakamali niya. Ang mga swordsmen at swordswomen ng Arden ay dapat laging may kumpiyansa. Dagdag pa ni Lunya. Tila ba pinapamukha kay Alicia na wala siyang karapatang magpabaya sa mga moves niya sa battlefield at madudungisan ang family name nila. Sa isang tabi naman, iniisip ni Corin kung nahuli ba siya ni Lunya na panay ang tingin kay Alicia habang kunwari abala. Nagpakilala si Lunya sa kanyang mayaman at engranding paraan. Yumuko naman si Corin at nagpakilala sa kanya. Alam ni Corin kung anong gustong itanong ni Lunya, pero hindi pwedeng ipakita ni Corin ang kanyang kakaibang style ng paggamit ng spear. Iilan lang sa mundo ang gumagamit ng parehong teknik na ginagamit ni Corin. Tumango si Lunya. Sinasabing okay lang kung ayaw niyang pag-usapan yon. Tumalikod si Lunya at pagharap niya, nag-report ang Arden's elite troops, ang The Five Sword. Ang mga swordswomen na ito ay kasing rank o mas mataas pa kaysa kay Alicia. Sinabi nila na clear na ang monster sa area na ito at tinanong nila kung dapat pa raw bang habulin ang mga umalis na monster. Pero hindi na sila hinayaang habulin ng mga halimaw na umalis. "Babalik na tayo," utos ni Lunya. Kasamang babalik si Alicia syempre na ikinagulat niya. Konting storytelling muna.
Sa mundo ng mga swordsman, karaniwang naglalakbay silang ng magkakasama or iisang grupo. Ang tinatawag na sword faction ay parang grupo ng mga gangster ayon kay Corin. May mga pinuno sila, nagtitipon-tipon at kalaunan bumubuo ng parang sekta. 60 taon na ang nakakalipas or 60 years ago, sinimulan ng sword genius na si Garand ang bagong generation swordmanship style. At hanggang ngayon, ramdam pa rin ang disiplina, utos at gangster vibes nila. Para kay Alicia, lahat ng mga walang kwentang misyon na kinuha niya ay naging dahilan para tawagin siyang pathetic ng kanyang ate. Kawawa ka naman Alicia talaga. Ginagamit mo ang guardian certificate mo para lang dito? Sinisira mo ba ang pangalan ng Arden? Sabi ng kanyang ate na puno ng pagkadismaya. Walang maisagot si Alicia. Ang kanyang katahimikan ay parang sagot na tinanggap niya ang mga sinasabi ng kanyang ate. Inaalala ni Lunya si Corin. Iniisip niya kung sino ba talaga si Corin. Allegedly, isa lang daw siyang 5th rank knight pero hindi siya kumbinsido. Ganito ba ka-unreliable ang rank test ng Merkaba Academy? Tanong niya sa sarili. Napansin ni Lunya na mula simula hanggang dulo, ang atensyon ni Corin ay na kay Alicia. Pero kahit ganoon, wala ni 20% ng atensyon niya ang napunta sa mga halimaw na nasa harap niya. Iyon ay hindi basta-basta nagagawa sa simpleng pagsasanay. Ang ganitong level ng mastery ay posible lang sa pamamagitan ng tunay na karanasan sa loob ng battlefield. Sa maikling sandali ng pagkikita nila, nasiyahan si Lunya. Kung mananatili si Corin sa tabi ng kapatid ko, sino ang nakakaalam kung ano ang maaaring matutunan niya kay Corin? Sabi ni Lunya habang nakangiti. Pagbalik sa academy, tahimik na kumakain si Corin ng mga treats na dinala ni Mariette. Napansin niya agad na ang karne sa pagkain niya ay sobrang fresh at tuwang-tuwang sinabi ni Mariette na kadarating pa lang niyan ngayong araw. Nag-blush si Mariette habang pinupuri kung gaano ka-dedicated si Corin sa kanyang mga ginagawa. Dagdag pa ni Mariette na sobrang matured na raw si Corin at sobrang cool. Mukhang may nafo-fall in love dito pero di ko sasabihin kung sino. Biglang may tumawag kay Mariette. Hindi din namalaya ni Mariette na hawak niya na pala ang kamay ni Corin. Kaya lalo siyang nag-blush. Sa klase, madalas kasama ni Corin sina Jaeger at Lark. Pero biglang parang pareho silang nakakita ng multo sa gulat nila. Si Warren pala ang nakita nila. Pumasok si Warren para kunin ang pangakong pagkain ni Corin. Ang cute naman. Sa nakakatuwang eksena, tinuruan niya itong gumamit ng chopsticks. Ang cute din pala talaga ni Warren. Pero di nagtagal, pumasok na ang dreaded second part ng school year, ang midterms. Ito ang kinamumuhian ng lahat ng estudyante. Nagyabang pa nga ang tropa nating si Corin. Di ko na kailangang mag-aral. Na-take ko na tong test na to dati. Confident niyang binuksan ng test paper pero laking gulat niya na makita na lahat ng tanong ay bago. Ano ito? Sabi niya. So ayun, bumagsak si Corin sa written exam ng todo. Pati si Jaeger, nakasagot pa ng 1 o 2 mga tanong bago siya nakatulog at iniwan ng blanco ang test sheet niya. Pero hindi pa tapos ang lahat. Ang midterms ay may 2 bahagi. Ang pangalawa ay ang faculty exam kung saan kailangang labanan ng mga estudyante ang mga guro o mga hinar ng school na mga expert. Sa kamalas-malasan ni Corin, isa sa mga expert ang napunta sa kanya. At ito pa ang huling taong gusto niyang makita. Kamusta ka Corin Locke? Bati ni Lunya Arden. Ay patay.